madikit at malupit na dumikman siya. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Mga
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas, ang oras po 6:39. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pang DZRH Usapang Legal, kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong araw ng Martes, 28 sa buwan ng June? Patapos na ang... tapos nag-start ay pala tapos mag-take effect na yung ano, 'di ba? Yung 60 pesos na additional sa ating sa mga minimum wage earners. O kahit papaano kakarampot na ayuda, not really ayuda, na increase sa ating sweldo, bagaman at maagang nang hingi ng porsyento at consistent pa ano yung ating fuel. Naku, napakalaki ng iniangat kanina, kaya sana po ay nakapagpakarga na kayo. Bagaman at hindi petsa de peligro kasi ngayon dahil sa kailan ba? Sa Friday pa ang swell day. Usapang Legal. Anyway, ang topic po natin tonight ay may kinalaman sa lupa na pinatituluhan ng kapitbahay. Take note po na we have discussed this topic several times. Pero ang dinidiscuss ko po kasi ay ayon sa request. And again, ang nagiging discussion po natin ay depende sa facts ng kaso, depende sa facts ng itinatanong, ipinadala ng ating tagapakinig. Kaya naman po, depende sa facts ay naiiba rin po ang ating diskusyon or ang ating talakayan. Kaya naman, para po sa ating mga kababayan na may lupa dyan, o may kakilala na may pagmamay-ari ng lupa at merong nagkakamkam, nag-aangkin, para po sa inyo ang episode na ito, feel free to ask. Ito po ay isang kaso lamang ang i-discuss natin pero lahat po ng yung mga iba't ibang aspeto po ng kasong ito ay tatalakayin natin para kung sakasakaling may pareho kayong problema, baka po makatulong sa inyo ang episode na ito. But take note lamang po na ito ay for educational purposes only at magsilbing guide para po sa inyong mga gagawin, pero wala pa rin pong substitute sa pag-consult ng personal sa isang pinagkakatiwalaan ninyong abogado para po mas mai-advance ang inyong interest, mapangalagaan ang inyong interest dahil kung meron po kasing mga facts na omitted or hindi kasali, maari pong maiba ang dynamics, maiba ang applicable legal provision dahil again, napaka-mitikuloso po ng batas. So, depende po sa sitwasyon at kahit pa magpaulit-ulit tayo ng tanong, maari pong mag-iba-iba ang talakayan dahil nga po yung legal na talakayan ay nakabase sa specific na facts ng kaso. Usapang Legal. Feel free to share our discussion tonight. Alam ko pong marami ang may parehong problema. Hindi pa rin mawala sa isip ko yung isang tagapakinig natin dyan sa, I think sa San Pedro, Laguna, na pinatituluhan naman ng kanyang kapatid yung lupa na minana nila mula sa kanilang mga magulang. Ito naman, kapitbahay ang nagpatitulo. Pakialamerang kapitbahay ito. Usapang Legal. Ayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. At syempre pa sa mga nakikinig sa atin via DZRH 666 sa talapihitan sa inyong mga radyo o kung anumang nasaan mang lugar kayo, dahil tayo po ay naririnig sa pamamagitan ng 21 relay stations nationwide. At I understand tayo ay naririnig din po sa ilang Action Radio
radio natin stations, gayon din po sa radyo natin stations nationwide. So magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nasa ibang bansa nanonood sa atin sa DZRH TV 4K live stream or DZRH News Television, no? O kaya naman po ito po ay sa YouTube or DZRH News sa Facebook at DZRH News Television sa Facebook din. Usapang Legal. Feel free to share our discussion tonight and syempre feel free to ask questions relevant to our discussion at sana po makatulong ang episode nating ito. Ayan. Sabi dito, ang tanong, ay wala pa palang tanong. Ang sabi po dito, may lupa po kami na minana pa ng father ko sa lolo niya. Ito po ay walang titulo pero may tax declaration at taon-taon naming binabayaran ng buwis mula pa noong 1971. Nagulat kami na noong 2024, ito po ay napatituluhan ng kapitbahay namin na wala kaming kaalam-alam. Kami ba ay may habol pa sa lupa at ano ang pwede naming gawin? Usapang Legal. Hindi ko na po babanggitin. Hindi ko na po babanggitin yung nagpadala ng mensaheng ito. Pero doon po sa aming pag-uusap ay napag-alaman ko na ang abogado nung mga nagpatitulo ng property nila ay merong hindi magandang record. Ayan. So hindi ko na lang ididetalya yung mga ibang ididetalya yung ibang mga napag-usapan namin. Yung tanong na bakit walang titulo ang may-ari. Kasi Miss Teresita Atienza, magandang gabi sa iyo. Hindi po lahat kasi ng may lupa ay nakakapagpatitulo or hindi agad nakakapagpatitulo. Kasi lalo pa noong araw po marami po noong araw na nag-occupy ng property, kinanila na ang property dahil ito po ay alienable and disposable na lang naman. Kaya lang, either walang know-how, walang knowledge, o hindi nagiging prioridad ang pagpapatitulo. Pero meron po silang tax declaration. So napakarami pa pong mga lupa sa Pilipinas na unregistered, ibig sabihin untitled, wala pong titulo. Pabor sa mga pribadong individual. Bagaman at ito ay tinitil, sinasaka o tinitirhan na ng mga pribadong individual, no? At ito ay may tax declaration. So marami po dyan ang untitled or unregistered property. Usapang Kasi nga po medyo may kahirapan din po ang pagpapatitulo ng property at medyo may kamahalan, especially kung pupunta po kayo sa korte. Medyo may kamahalan po ang attorney's fees, no? At syempre yung mga babayaran kung ang tinatawag po ay yung judicial confirmation of imperfect title. Meron din po namang pamamaraan, no, na yung mas mura, ito po yung confirmation of imperfect title, yung tinatawag na yung may free patent, pero hindi naman po lahat ng ating mga kababayan ay may knowledge kung paano ito gawin. Kaya nga po minarapat natin itong programang ito na at least magkakaroon ng pagkakataon na matalakay at mabigyang giya or mag-guide ang ating tagapakinig kung ano ang pwede nating gawin. In fact, in the past, na-discuss ko na po kung paano yung mura na pagpapatitulo or pakuhanan ng titulo, pagpaparehistro ang property dahil lagi po nating nababanggit yung ocean possession, open, continuous, exclusive, adverse, and notorious possession na maaari pong mag-lead, no? Or maaring magbigay sa atin ng pagkakataon para tayo ay makapagpatitulo ng property natin. Usapang Legal. Okay, so again, may lupa kami na minana sa pa ng father ko sa lolo niya. Ito ay walang titulo pero may tax declaration at taon-taon na binabayaran ng buwis mula 1971. Noong 2024, ito ay napatituluhan ng kapitbahay na wala kaming kaalam-alam. Kami ba ay may habol pa sa lupa at ano ang pwede namin gawin? Posible. Ang tanong, hindi ko po maaaring sabihin na definite na mahahabol mo. Ito po ay, oo, posible.
pwede pa kayong makapaghabol, pero depende po sa mga ilang mahalagang detalye kung paano napatituluhan ng kapitbahay, no, itong inyong property. Halimbawa po, may tinatawag na free patent, no? Tinalakay na din po natin ito in the past. Meron din pong tinatawag na judicial titling, at may iba pa pong mga proseso. In fact, 'di ba, natatandaan nyo yung CLOA kung saan, no, sa pamamagitan ng award, no, mula sa gobyerno nagiging may-ari, no, dahil ang CLOA is pareho po ng epekto ng titulo ng property. Usapang Legal. So yun pong tax declaration ay tuloy-tuloy na pagbabayad nito, pagbabayad ng amilyar mula 1971, no, ay malakas na ebidensya ng possession or claim of ownership. Pero hindi ito titulo, no, at hindi rin otomatiko na kapag ikaw ay may tax declaration, pwede ka nang makapagpatitulo ng property. Kadalasan po, no, kapag ka may torrents title, dahil ito po ay indefeasible, hindi basta-basta madadaig, no, unless may anong tawag doon, may fraud sa pag-secure nito. Ang title, no, ang torrents title ay pinapanigan ng korte. Maliban na lamang again kung may ebidensya ng fraud, panluloko, panlilang, panggagkanso. Usapang Legal. So ano ba ang kahalagahan ng tax declaration at ng amilyar? Ayan. So kung kayo po ay nag-o-occupy sa isang property na unregistered, kung kayo po ay may tax declaration at nagbabayad kayo ng amilyar, bagaman at hindi po ito conclusive proof of ownership, ang tax declaration ay magandang indikasyon na kayo ang namumosisyon, no, namumosisyon in the concept of an owner, sa konsepto ng may-ari, no, parang kayo na rin ang nagmamay-ari. So magagamit po ninyo itong ebidensya na pagpapakita ng inyong claim na kayo ang namumosisyon. Dahil again, no, kapag ka nagpapatitulo ng property, no, Miss Teresita Atienza, kapag ka nagpapatitulo ng property, kailangang maipakita mo na again, ikaw ang namumosisyon, at magandang pagpapakita ng pamumosisyon maliban sa physical na pamumosisyon, paglagay ng bahay doon, pagbabakod, pag-exercise ng other rights, no, rights of ownership, ay yung pagbabayad ng amilyar, kasi walang tao na magbabayad ng amilyar ng ibang tao, no? Kung ako ay kaya, bakit ko naman babayaran ang amilyar ng lupa ng kapitbahay namin? Hindi po ba? Usapang Legal. Yan. So, sa mga kaso po ng lupa, ang possession at ang tax declaration sa mahabang panahon ay pwedeng makatulong para po mapatunayan ang karapatan, no? Pero hindi ito automatic, at lalo na kung public land o kung ang lupa ay may valid title sa iba. So, kung halimbawa po itong property na ito ay nauna yung dati pang may title, no, bago pa mag-occupy, bago pang pumosisyon itong letter sender natin, syempre mananaig yung kanyang karapatan. Pero, no, sinasabi ng letter sender natin, 2024 lang nakuhanan ng title. Usapang Legal. Attorney, kung walang titulo, wala pang area at exact location ng property. Miss Teresita Atienza, meron pong exact location yun. Except, no, ibig pong sabihin, hindi lang siya registered sa torrent system, pero meron na siyang, kagaya nga may tax declaration eh. So, na-identify na po yung meets and bounds, and therefore, alam yung exact na location. Yun nga lang, kailangan po ng magpa-relocation survey, dahil kailangan po nito yung tawag doon, yung parang subdivision plan, or yung mismong yung may meets and bounds, no, para maipakita kapag ka nag-apply ng title. So yun po yung makikita doon po makikita yon. Magandang gabi sa iyo, Miss Teresita Atienza, Miss Maricor Angeles, yung iba pang mga nanunood sa atin
At yung mga nanonood sa atin sa DZRH News, lalong-lalo na po, sino ba ito? Ay, sorry, hindi ko pa pala nabuksan ang aking DZRH News. Mamaya po sa atin pong pagbabalik, banggitin natin yung mga nakatutok sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Pero mamaya po, before my next commercial break, ay may mananalo po ng 500 pesos. At again, mamaya po, bago matapos ang program, another 500. Kaya tutok lang po kayo. And of course, feel free to share our discussion tonight. Magbabalik po ako. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balikan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH. Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH, Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. At syempre pa, before we pause for commercial, no, yung tungkol tinatalakay po natin, kaisa-isang question tonight, although meron po mga sub-questions, follow-up questions yung iba nating mga tagapakinig. So thank you very much. Syempre again, ito po ay lupa na matagal lang tinitirahan, may tax declaration, sila ang nakaposisyon pero pinatituluhan ng iba. Ang sabi nga ni Ms. Kael Enriquez ay intrimitida ang kapitbahay. Pero feeling ko hindi sufficient yung pagsabi na intrimitida. Gahama ng tawag doon, Ms. Gael Enriquez. No. So, kung ang lupa po ay hindi ay dating public land, kailangan munang mapatunayan na ito ay alienable and disposable. So tingnan po ninyo yung nakalagay, usually kasi hindi makukunan or magkakaroon ng tax declaration kung alienable and disposable. By the way, may mga pagkakataon po na yung title, ito ma-segue ko lang, yung tax declaration nakalagay ay alienable and disposable or nakalagay doon agricultural land and therefore it's pagka po agricultural land, alienable and disposable po ito. But kapag ka po merong record, may record, lumalabas sa record ng DENR na ito ay forest land o timberland, hindi po ito dapat na nalalagyan ng nagkakaroon ng pribadong may-ari. Ibig pong sabihin, hindi pa alienable and disposable. Ang mananaig po dito ay kung ano ang nakarecord sa DENR and therefore, kung kayo po ay dyan naka-occupy sa isang property na hindi alienable, hindi disposable, I suggest wag po kayong aalis dahil kapag ka po nagkaroon ng reclassification ang lupa from halimbawa forest land, timberland to agricultural land, ibig sabihin na yung pong nire-require na number of years ng occupation or possession ay nakamit nyo na and therefore pwede po kayong mag-apply kaagad ng titulo. Usapang Legal. Now, so ano po yung habol? Ano po yung paraan ng habol? Hindi po babae na naghahabol kay lalaki or babae na naghahabol kay babae, ha? So posible po ang paghahabol kung maipapakita, kahit pa may titulo sila, kung maipapakita mo na nagkaroon ng fraud, forgery or false statement sa pagkuha ng titulo. Halimbawa po nito na pinagmukhang sila ang possessor or owner. Peke ang halimbawa ang deed of sale kung sinasabi nila na may deed of sale or peke yung mga affidavits, or tinago ang adverse claim ninyo, o kaya naman walang due notice at kayo ang tunay na matagal lang may possession o kaya naman may pending na recognized private rights na pwede ninyong ipanlaban sa korte. Mamaya iisa-isahin po natin. Usapang Legal. Pero take note po, kung may titulo, since nakuhanan na po ng titulo, ang remedyo would be either cancellation or annulment of title o kaya naman recovery or reconveyance, recovery of ownership at saka yung quieting of title. Depende po sa facts at paraan ng pagpapatitulo. Kaya again po napakahalaga na yung dokumento ay meron kayo at maipresenta po ninyo ito sa inyong abogado. So, alamin muna kung paano napatituluhan, Kunin po at i-check doon sa Registry of Deeds yung certified true copy ng
title, no, ng kapitbahay, no? Ito kung halimbawa ito ay original, ibig sabihin ay first time na napatituluhan, ito yung mother title, yung tinatawag, di ba? Pati yung basis ng issuance, kung ano mang instrumento, desisyon, dokumento na naging daan, no, para mabigyan sila ng titulo sa property. Usapang Legal. Kung ito naman po ay halimbawa yung sa DNR ito nakakuha ng free patent, hingin po yung free patent application record. So pwede po ninyong i-trace yung applications, notices, affidavits, survey plan, and approval. So doon, kung halimbawa po sinabi, ay nakapag-free patent ito, no, nakahingi siya ng free patent mula sa gobyerno sa pamamagitan ng DENR. Ngayon, doon po kasi sa free patent application, kaya napakahalaga pong makuha po ninyo yun, ano, dahil doon ay dinideklara na sila na ang in possession of the property for at least 20 years. Paano mo sasabihin nakaposisyon ka dyan? Kami since 1971, since 19 forgotten. Hindi po ba? So mahalaga po ninyong makita yun. That way, maipapakita ninyo na nagkaroon ng fraud, nagsinungaling, nanloko, merong misrepresentation, no? Dahil inaangkin nila or dineclare nila na sila ang nakaposisyon samantalang ikaw, no? Ikaw ang matagal ng nandiyan, no? Sa nakaposisyon diyan sa property na yan. Usapang Legal. Kaya napakahalaga po. Kailangan din po ninyo, no, ng kopya ng record sa assessor's office, no, diyan sa LGU, Local Government Unit. Yung history ng tax declaration sa inyo at sa kanila. At syempre kung halimbawa nagkaroon ng cancellation and transfer entries, na. So kung halimbawa nakuhanan dahil may title sila, ang kasunod ng pag may title na sila, mag-a-apply ng tax declaration sa kanilang pangalan. So tingnan po ninyo, magre-reflect din po doon. Ayan. So kailangan po ninyong i-secure yung mga ebidensya ng possession ninyo. Ano yon? Syempre yung tax declaration mula 1971 or kung meron pang older doon, no, yung mga tax receipts taon-taon na binabayaran ninyo since 1971 kayo na ang, kasi parang ganito sila na ang nakatira, tapos pero ngayon, pero noon yung mga lolo't lola pa nila ang nagmamay-ari, di ba? So ibig sabihin, mas matagal pa mula 1971, mas matagal pa ang pamumosisyon ng kanilang angkan doon. So mga lumang surveys and sketch plans, kasi most likely dahil nakuhanan po ito ng tax declaration, meron po itong survey or kaya sketch plan, mga bakod, yung tanim, yung mga improvements, yung bahay, meron na kayo dyan. Kasi take note po, yung tax declaration sa lupa ay iba po sa tax declaration sa bahay. So most likely meron din po kayo niyan. Affidavit ng disinterested neighbors o yung kapitbahay ninyo, no? Maliban na lang dun sa kapitbahay ninyo na nagkakamkam, na nagpatitulo. Syempre, marami pa kayong may mga kapitbahayan pa kayo dyan na magsasabi, no, na sina XYZ talaga ang nakaposisyon dyan, no? Bata pa si Isabel. Nandyan na sila. Nadatnan na namin ang pamilya nila na nandyan na dyan. Yan. O kaya naman po, mula po sa barangay. Di ba? Kasi ang barangay would know, sino ang mga residente nila. Lalo na po kung ito po ay sa probinsya, di ba? Kakilala ni Kap yung mga kabarangay niya. Picture certificates at barangay records. Mahalaga po yun. Usapang Legal. Napakahalaga din po yung magpa-annotate kayo ng adverse claim, no? O kaya naman kung naisampa na ang kaso, yun pong lease pendants, ipan-annotate po ninyo yung mga ito, no? Doon sa title ng property. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Lalo na sa iyo, Miss Adi Socrates. Gayon din sa iyo, Levi, Louis, and Michelle. I don't know if I pronounced your names right, pero I hope nakatune in pa kayo, Miss Adi Socrates, Levi, Louis, and Michelle. Magandang gawi din po kay Attorney Iris sa Office of the Executive Secretary at kay Attorney Joel, nanonood din sa atin. At ito pa, saglit lang hinahanap ko, marami pang nakatune in sa atin sa DZRH News. Thank you very much for watching.
Pwede po kayo magtanong, ha? Sumasagot po ako ng mga questions. But, syempre, priority muna natin. Tapusin lang natin itong discussion dito sa question natin. Magandang gabi sa'yo, Francisco Ramirez at Jerry Sumagaysay, Tita Ami Miraflor Garcia, gayon din sa'yo Marilyn Tizon, dyan sa Barangay Batia, Bocaue, Bulacan. Si Henry Dolohan sa Botolan, Zambales, Willie Relador, dyan sa Gapan City, Jerome Lorenzo, Maricor Angeles, Kenneth Arevalo, at si Miss Gael Enricas. Marami pang ibang nakatune in pero hindi ko makita ang pangalan ninyo. But magparamdam lang para makita ko ulit. Usapang Legal. Okay, so napakahalaga po ng pagdulog ninyo doon sa DENR para doon sa kwento, no, yung history. Okay? At meron ding question dito, saglit lang ha. May title and tax declaration yung lot pero nasa seller pa ang name ng title kaso nawawala yung deed of sale but original seller is a company na nagsara na. So anong pwedeng gawin at magpalipat sa buyer? We have a previous discussion on this but yung records ng PDIC, no, yung PDIC, no, pwede kang manghingi ng record dyan or pwede kang manghingi ng record doon sa lawyer na nagnotaryo, no, yung notary public, dahil merong kopya ang abogado nito. Yan. Kaya po kapag nagpapanotarize kayo, dapat din sa legit. Bakit? Kapag ka nawala ang kopya ninyo, pwede po kayong manghingi ng certified true copy ng inyong dokumento doon sa lawyer or doon sa notary public. Or kung wala na sa notary public, dahil legit naman yung notary public, pwede po kayong mag-request nito mula sa clerk of court na nakasasakop, no, sa clerk of court na nakasasakop doon sa lugar kung saan dinotaryo ang dokumento. Say for example, nagpanotarize kayo kay Attorney Cam, who is a notary public in Bacoor, no? Doon sa Bacoor, pwede po kayo mag-request doon sa clerk of court at meron po silang record doon kung halimbawa doon kayo nagpanotarize. Usapang Legal. Yan. So hindi na po yun masyadong problema. Ang importante, meron kayong notarized. Kung hindi notarized, yun ang problema ninyo. You will have to seek kumbaga ay request, no, the seller to execute a new deed of sale, no, para po ma-i-register ninyo or malipat ninyo sa inyong pangalan ang property. Usapang Legal. Okay. Ano ba yung mga pwede ninyong gawin, mga remedyo na of course ito po itatalakayin sa inyo ng lawyer pero ito po yung mga karaniwang options, no, yung judicial land registration sa kung halimbawa ay kung napatitulahan sa pamamagitan ng korte, maaari po kayong magsampa ng petisyon para i-annul ang judgment o kaya ang title kung mayroon pong fraud o mapatutunay, may ebidensya kayo ng fraud, panloloko, panggagancho. Basta po ito ay pasok pa sa period. Meron pa kasing prescriptive period ito. O kaya naman via free patent na secure ang title sa pamamagitan ng free patent or administrative titling, maaari po kayo mag-file ng petisyon, no, para sa cancellation ng free patent o ng patent or ng title at hilingin po ninyo ang reconveyance. Usapang Legal. Kung kayo naman ay mas matibay ang karapatan, may tinatawag pong quieting of title. Kanina, meron po akong binanggit na tungkol sa pending or recognized private rights. Ito po yung mga pre-existing private rights. Ibig sabihin, bago pa manabigyan ng free patent o ng Torrens title, yung kapitbahay ninyo, may nauna na pong karapatan ang ibang tao. May nauna na ang karapatan ninyo sa parehong lupa na hindi na dapat pinasasama pa sa mga disposition or titling. Kaya napakahalaga po na alerto kayo. Yan, 'di ba? So sa ganitong po sitwasyon, ang sasabihin niyo, "Oy, ang DENR, wala ka ng karapatan na magdesisyon dito sa property nito because in the first place, ako nang may-ari nito. Maaring wala akong wala akong title under my name, but then ako na ang may-ari, kailangan ko lang ipa-confirm, no, sa inyo, sa DENR, no, na ako nga ang nagmamay-ari nito." 'Di ba?
So, yun po ang maaari ninyong ikaso. Usapang Legal. Kailangan po ninyong maipakita yung lantaran, matagal at tuloy-tuloy, eksklusibo at in the concept of an owner na pamumosesyon sa property. Kaya napakahalaga kapag kayo ay may property, bagaman at wala pa kayong title, wala pa kayong title under your name, pero talagang kumbinsido kayo na bagaman at wala kayong title, kayo talaga ang nagmamayari, mag-introduce na po kayo ng improvements. That way, isa po yung paraan na pagpapakita na ini-exercise ninyo yung ilan sa mga bundles of rights ng isang taong nagmamayari ng property. So mahalaga po yun, ha? Kasi po yung halimbawa pag-introduce ng improvements, mga renovations, pagtatanim ng kung ano man, pagsasaka dyan, wag naman yung isang puno lang ng kamatis, ha? o kaya naman yung mga kalamansi. May kaibigan po ako, nag-a-apply siya ng pagpapatitle, administrative titling. Nagtanim daw siya ng 5 puno ng kalamansi. 5 hektarya yung property. Sabi ko, amiga, hindi sapat yung 5 puno ng kalamansi para sa 5 hektaryang property. Sasabihin mo yan na ang improvements mo. Dagdag-dagdagan naman. Usapang Legal. But anyway, again, napakalaga po pagpapakita ng tuloy-tuloy, matagal na, lantad, tuloy-tuloy, eksklusibo at in the concept of an owner na pamumosesyon sa property. Ayan. Anyway, magpupause po muna tayo for commercial. Alam ko po, mahaba na yung talakayan natin, but I hope you're following me. Dahil magkikring-kring panalo promo po muna tayo. Magandang gabi po sa inyo. Yuhu! Ay, nawala. Ayaw yata ng 500. Ay, akala ko ayaw nyo ng 500. Sasabihin ko sana kayo doon na akin na lang. Pangkakapi namin. Magandang gabi po sa inyo. Yes, ano pong pangalan nila, ma'am? Nida Rivera po. Neda or Nida? Nida po. N-I? N-E. N-E. Nida Rivera. Taga saan po kayo, ma'am? Taga Masbate po. Medyo malayo-layo. Kumusta po ang panahon dyan? Medyo maulan po. Oo nga, dito rin sa amin maulan. Mukhang babaha na naman. Anyway, meron po kaming promo. May isang mahirap na tanong na kailangan po ninyong masagot para mapasa inyo ang 500 pesos pangdagdag sa panggas. Ang tanong, ano po ang kauna-unahang ng radio station sa buong Pilipinas na nag-celebrate ng 87th anniversary noong July 15, 2026? DZRH po, ma'am. Okay, nanalo po kayo ng 500 pesos, Miss Nida Rivera. Diyan lamang po kayo, kukunin ni Don Billionario ang inyong full details para po maipadala ang inyong 500 pesos na premyo. Usapang Legal. At magko-commercial po muna tayo dahil nagagalit na ang technician dito eh. Kakasuhan na daw ako eh. Ilan po munang mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with white rose.
papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white Rose. White Rose Papaya, wow, white Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Kikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Merong tanong dito, hindi ba dapat ay reversion? Actually, isa rin po sa mga remedyo ay reversion. Pero kapag ka-reversion po, ganito po ang problema kapag ka-reversion. Ibig pong sabihin kapag reversion, ibabalik sa estado ang pagmamay-ari, sa gobyerno ang pagmamay-ari. So ibig sabihin, in essence, hindi lumalabas or lumalabas na hindi nyo pa rin inaangkin ng property. Yun po ang pagkakaiba kung halimbawa po reversion versus reconveyance. So ibig sabihin, bagaman wala kayong title sa reconveyance, wala pa kayong registration under your name. Sinasabi ninyo na, oy, ako ang may-ari nito. Wala pa lang akong, hindi ko pa lang napaparehistro sa pangalan ko. Pero akin ang property na ito. And therefore, ibalik mo ito sa akin para ako ay mag-a-apply ng titulo ko. Sa kabaliktaran, kapag ka po ang sinabi niyo ay reversion dahil sa Regalian Doctrine, pasensya na kayo, masyadong technical, no? Masyadong legal. Pero sa Regalian Doctrine, ang sinasabi po, lahat ng properties sa buong Pilipinas, no, ay pagmamay-ari ng Estado, no? Maliban na lamang doon sa mga nagkaroon na ng pagmamay-ari or napunta na ang pagmamay-ari sa mga pribadong individual. Yung pribadong individual may be maaring may registration na under their name o meron ng tinatawag na nakakuha ng karapatan by virtue of acquisitive prescription. Ano yung acquisitive prescription? Yung naging may-ari na sila dahil yung open, continuous, yung binanggit natin kanina na matagal, tuloy-tuloy, lantad, eksklusibo at sa konsepto ng may-ari na pag-ukupa o pag-possess ng property. Usapang Legal. Kaya kung ang magiging approach mo, ano ng pangalan nun, yung nandito sa kanila, dapat to reversion. Kung magiging approach mo ay reversion, ibabalik sa gobyerno o ibabalik sa estado ang pagmamay-ari at hindi, ibig sabihin, hindi mo inaangkin, hindi mo inaangkin ang karapatan or hindi mo inaangkin, hindi mo itunuturing ang pagmamay-ari dito at nire-recognize mo ang estado na siyang may-ari. O paano ka ngayon magki-claim? Paano ka ngayon magpapatitulo? No, mag-a-apply ng titulo kung sakasakali na mag-grant ito, 'di ba? So doon na tayo sa simple lang. Huwag na nating ibabalik mo pa sa estado tapos saka ka mag-a-apply. Hindi. Sabihin mo na, padeklara mo sa korte na si Rina Seco ang may-ari nito at therefore siya ang may karapatan na magpatitulo ng property. Sa kabaliktaran sa, ito'y pagmamay-ari ng gobyerno, nakikigamit lang ako, 'di ba? So yun po ang pagkakaiba nila. And also, kapag ka po reversion, ito po ay sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Bert Miranda. Magandang gabi din sa Melvin Letrodo. Ganyan din kay Tatay Nalding. Si Francine Alferor. Magandang gabi dyan sa Iriga City, Camarines Sur. At syempre, Ma'am Teresita Atienza. Nanonood sa atin Remy Amboang, Max Alvarez, Jerry Sumagaysay, Nida Rivera. Nanonood siya. Thank you very much. At ito, may question dito. Si
ano daw yung judicial titling. Ibig sabihin po, pupunta po kayo doon sa korte, doon po kayo mag-a-apply kasi dalawa po ang paraan ng pagpapatitulo ng property sa pamamagitan po ng judicial sa korte at administrative doon po sa DENR. Sa DENR, meron pong simplified na proseso, hindi nyo kailangan mag-engage ng abogado although meron pong mga ipapanotarize. But then, less po yung magagastos ninyo plus yung pong mga pagpapasurvey, pwede po kayong magpa-assist sa DENR. Less po yung gastos. Yun. So, yun pong, halimbawa, yung question niya, okay po ba yan sa missing na ang seller or heir ng lupa na minana with mother title pa? Kung halimbawa po ay namatay na po yung seller, tapos ay wala na po kayong dokumento, wala po kayong deed of sale, wala po kayong kung anumang iba, may patunay kayo nagkaroon ng bentahan at consummated na po yung sale, maari pong ang remedyo ay dumulog po kayo sa korte, hindi po sa DENR. Ang paraan nyo po ay sa pamamagitan po ng korte at meron pong paghahabol na maaring gawin, pero maari po ninyong i-request sa korte yung ruta po ninyo ay para po i-compel yung production or compel yung pag-execution ng registrable document. Take note lamang po, mahaba-haba po itong proseso, pero ang korte na po mismo ang mag-uutos na mag-execute na ng deed of sale, pabor dito, registrable deed of sale, pabor dito sa taong ito, at meron pong posible, kung wala nang iba sa panig ng seller, pwede pong mag-appoint ang korte ng isang tao na siyang pipirma, magiging other party, tutulong on behalf of the other party na siyang mag-i-execute ng registrable document. Usapang Legal. Ito po yung court-authorized conveyance. Meron pong nakalagay dyan sa rules of court. Maaari po ninyong i-avail yun. So, I think napahapyawan na po natin ito in the past. Wala na palang oras. So, again, yung pong nullity ay hindi lang dahil ng daya, kundi dahil walang talagang authority. Kaya nga po ito. Ito po yung annulment noong, hindi po ng marriage, kundi annulment po noong title. So, ibig sabihin, hindi lang siya ng daya, kundi dahil sa wala ng kapangyarihan, dahil ako ang may-ari nito, pribadong pagmamay-ari na ito, bagaman at wala pa akong registration under my name, ako ang may-ari nito, and therefore, wala ng kapangyarihan ang gobyerno para ipamigay o i-award ito sa iba. Nabigyan ito ng titulo pabor sa ibang tao dahil ako, si Rina Seco, ang nagmamay-ari nito. Yun po ang kahalagahan at ito po ang maaring tamang remedyos. Pero pag niyo pong sasabihin, attorney, ganito daw ang gagawin. Hindi. Ano po ba yung mga options natin, attorney? Diba? Usapang Legal. Bilis ng oras. Hindi pa ako tapos magsabi sa Marinduque, magyam-yam eh. Anyway, ang bilis po ng oras. Thank you very much po sa pagsama ninyo sa akin. Hayaan nyo po at sa Thursday, since wala naman pong impeachment trial on Thursday, pagpapatuloy po tayo sa ating talakayan dahil marami pa pong aspeto ng tanong na ito. Kukunin po muna natin ang isa pang winner ng Kring Kring Panalo Promo. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, ma'am. Pangalan po nila? Si Mario Pangandoy yun. Mario Pangandoy. Pangandoy is pangarap, di ba? Dream. Di ba? Yung Pangandoy. Yes, ma'am. Bisaya for Pangandoy is Bisaya term for dream. Di ba? Taga saan po kayo? Taga Katarman, Northern Samar. Uy, maupay nga gabi sa mga taga Samar. Tama po ba ang pagkakasabanggit ko? Opo, maupay na gabi. Okay. Ano ang question ko po sa inyo para sa 500, sa halagang 500 pesos? Ang tanong, ano ang kanonahang radio station sa buong Pilipinas na nag-celebrate ng 87th anniversary last July 15? DZRH. Congratulations! Nanalo po kayo ng 500 pesos tonight. Usapang Legal. Sa pangalan po ng aking mga nakasama, Don Carlos Bilyonario, gayon din kay Jeric Barreto. Tama ba, Jeric Barreto? At mga taga-RHTV at taga-IT Department. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Dito lang po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang
Usapang Legal. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news.